Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Ayan, nandito po ako sa aking mga alagang succulents para maghanap ng iriripat. Ayan nga po, maghahanap lang ako ng mga pwede kong iripat dito. At ito si Echeverria Shabianaheim. Ayan, masikip na po siya sa kanyang pot. Ayan, iriripat po natin ito. At maging itong si Pinky Trumpet. Masikip na rin po siya sa kanyang pinagkakalagyan na pot. Para makaano rin po yung mga babies niya. Ayun, ang dami niyang babies. Ayan, pati po itong si Fantastic Fountain. Yan. At ito po, may ni-ready na rin po akong soil mix dito na ito po yung gagamitin natin para sa pagriripat. Yan, lagyan na lang po natin ito ng Osmocote. Yan po ang ginagamit kong fertilizer para sa aking mga succulents. Slow release po. Ito pong soil mix na ginawa ko ay 50% na soil at 20% ng perlite, 20% ng sand at yung coco coir po 10%. Yan. At yan, paghalu-haluin po natin yan. Ayan, haluin lang po natin ng gusto itong ating soil mix. Ito pong soil mix na to ay nasubukan ko na po dito sa aking mga alagang succulents. Okay naman po sila at ayan, tingnan nyo naman, healthy naman sila, hindi sila lumalaki sila at maganda yung kanilang mga kulay. Yan, nakita nyo si Blue Metal, ang laki-laki ng kanyang mga dahon. Ito namang si Afterglow, ayan, lumaki na rin, mas malaki pa doon sa lagayan na naman, kaya ayan, palipat-lipat na po ako ng kanyang pot. Parang sinusundan niya yung pot na pinagkakalagyan niya. So, ayan nga po, matatapos na po yung anak ko sa mga pinamili kong old stuff sa off shop. Ayan. Matatapos niya na po butasan. At ito po, nire-ready ko po ito para sa mga pagriripat-ripat ko ng aking mga alagang succulents. Ayan, napakaganda po ng forma, yung shape ng ating mga gagamiting jar. Oh, tingnan nyo, very unique. Oh, ganda. Ayan. At ito pa, ito yung mga luma kong gamit na itatapon ko na sana. Sabi ko, gamitin ko na rin lang sa aking mga succulents. Pagka magre-repat ako, meron na akong paglalagyan. Kaysa bumili pa ako. So, ayan, kung meron din kayong mga gamit na patapon na dyan o meron mga kapitbahay ninyo may magtatapon ng mga tasa-tasang luma o kahit anong pwedeng paglagyan na ating mga succulents, hingiin nyo na at itabi nyo na. Mapapakinabangan po ninyo sa inyong mga succulents. Ito po yung mga base na yung pots na walang butas. Pabubutasan ko po sa anak ko para mapakinabangan naman ng ating mga alagang succulents at isa pa, makakatipid po tayo. Yan. Kasi maganda pong paglagyan ng mga tignan nyo itong platerang ito. Oh. Yan. At ito wala pang butas. Maganda pong mga pagtaniman to ng mga succulents. So, heto po, meron po ako ditong lagayan ng asukal na nabasag po yung takip. Eto po, buti na itabi ko pa at mapapakinabangan ko ngayon sa aking mga succulents. Gumaganda po lalo yung mga succulents natin pagka nailalagay natin sa mga jar na katulad nito, sa pot na katulad nito. At eto nga po, nabili ko ito sa off shop. Ayan. Ayan, gagawan ko po ng kung paano ko lalagyan ng mga succulents to. Kasi may mga butas-butas po. Ayan, tignan natin kung anong pwede kong gawin. Ito pong isang to, napakaganda. Ang cute pong tingnan. Tignan nyo ito, kakaiba rin oh.
Ayan, mga mug po. Mga baso-baso ay mga inuman. Kakaiba sa kanila. So, heto na po. Mag-start na po tayong mag-repat. So, ito rin po si Echeverria Benemusime ay ililipat na rin po natin. At itong si Rubra. Ayan. Lumalago na po si Rubra kaya gusto ko po siyang ilipat sa medyo malaki-laki. So, ayan. Ayan. Tatanggalin po natin si Rubra dito sa kanyang pot para mairipat po natin. Mailagay natin sa bagong pot. Binasa ko po ito kasi hindi po matanggal dahil tuyong-tuyo siya. Para, ayan o, tingnan nyo. Ayan, natanggal ko rin. O, ayan guys, ito na sila ngayon sa bago nilang pot. Ayan, lalong gumanda si Rubra, tingnan nyo. At si Benemusime, ayan na o. At yung si Echeverria Shabianaheim, si Pinky Trumpet, at si Fountain. Ayan na po. Ayan, tingnan nyo o. Marami na po akong nailalagay sa mga recycle pot. Tingnan nyo. Ito, ang cute nilang dalawa. Oh. So, ayan, thank you for watching, and sa mga nag-subscribe po, ayan, thank you so much po sa inyong lahat. So, see you on my next video. Bye!